Good morning and welcome sa atong daily devotional time or Word of Life, ang pulong sa kinabuhi daily devotional time. Atong gitun-an karon ang Biblia every day para madasig ta for our spiritual life and spiritual growth. Atong madiscover ang will sa Ginoo sa atong kinabuhi every time we read the Bible. So atong pamalandungan karon iyang mga pulong. We are on day 3 sa atong series nga The Importance of the Bible. Unsa ka importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. He said in His Word diha sa John 1:1 nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sinugdanan pa na ana ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug mao kini ang Dios samtang mamati ta sa iyahang mga words, we hear God in His words. So atong tun-an karon ang day 3 series na to. Kahapon gisutag the power of transformation, and today magisgot ta kabahin sa the source of hope, ang source sa paglaom. The Bible is the ultimate source of hope. Ano man, kay ang Biblia gahisgot man siya sa mga kaniadto unya panghitabo karon ug panghitabo sa umalabot. Makita nato ang history of mankind and of the earth kung giun sa paghimo sa Ginoo ang kalibutan unya unsay nahitabo nganong nain-ani nga na guba siya nga namansahan ang binuhat sa Dios ug unsay plano sa Ginoo currently and on the coming days to come kung unsay buhaton sa Dios aning tibuok nga kalibutan, and which is iyang baguhon kini pinaagi sa katudloan nga iya sa Dios. Ang Christianity is what will change the world. So, atong isgutan karon ang Biblia diha sa Romans 15:4 ato nang basahon karon taud-taud kung unsa ang pagdasig sa pulong sa Ginoo. Now again, the Bible is the source of hope. If wa kay paglaom sa kinabuhi, there is hope for you today. When was the time that you felt hopeless? Kanusa ka naghuna-huna nga murag hopeless na ang situation sa imong life? It could be sa imong trabaho, sa imong siguro nga relationship, or it could be sa panghitabo sa imong life. Namo siguro yung mga circumstances nga nakapawala sa imong paglaom. Before, hopeful kay ka, positive things will happen. But today, lately, murag na-discourage na ka kay circumstances are not lining up for your favor. So, ay mga panahon nga inana ta. But thank God, hopefully this verse will encourage you this time. Will encourage you nga ayaw ka walang paglaom. Always hope nga naay buhaton ang Ginoo. He will provide persons and circumstances to work in your behalf. Naay mga panahon nga Dios mo gamit og mga tao, mga sitwasyon para tabangan ka. Let's read the verse nga makita nato diha sa Romans chapter 15 verse number 4. Nagaingon ang word sa Ginoo aning atong foundational text karon. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini nagahatag kanatong paglaom ug kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon. Ang Bible matod pa ni Paul, it is written by Paul, the Apostle Paul. Ingon siya nga gisulat kini tanan about scripture. Gisulat kini kani adto sa pagtudlo kanato. Daghang mga panghitabo sa Bible that we can learn from it and use that learning para sa itong kinabuhi karon. Kay kanang aton nakatunan sa Biblia na mga tao, duha klases tao nga atong mabasa sa Biblia. Ang mga tao nga gasunod sa Ginoo o ang mga tao nga gasalikway sa iyang mga pulong. The Bible is full of stories nga daghan kaayo kitang makatunan. Mga istorya nga makaingon ka nga ang atong gibati karon ug atong giagian karon mao maora pod sa ilahang giagian sa una. Lahi naman siguro ang sitwasyon sa una kay wala pa may pareha karon ka modern. Lahi naman jud ang context sa unang panahon kumpara karon, pero maora gyud ang feelings, ang emotions, ang reactions mga tao sa mga panghitabo nga nahitabo na sa una ato gyapong mabasa na sa Bible.
So ang point gyud sa Ginoo nga gisulat niya ning Bible, ipasulat niya sa mga taong iyahang gisaligan, iyahang gigiyahan para kita makabaton og paglaom og kadasig. Na the main purpose of the Bible is not for debate. Dili lang magdebate ta tungod sa Bible, tungod sa pagtuo, kundi ang source gyud ani is ang paglaom og kadasig. That we become hopeful and joyful. Muna yung purpose sa Bible, dili kay atong gamiton ng Bible sa dili maayo nga mga buluhaton sa kinabuhi. So samtang magbuhulat ng mapailubon sa pagbalik sa Ginoo, we will be joyful enough to learn from God and from His Word. Kanang maghulat ta sa Ginoo sa iyang pagbalik kay mamunay katapusan gyud nga i-fulfill sa Ginoo, which is wa pa nahitabo sa Bible nga mobalik gyud si Christ uban kanato. Ani nga panahon atong isgutan ang akong giandam nga mga reflections for this verse. So in day 3 ato ning mapalamalandungan sa tulo ka punto. Mo kani the Bible provides us with valuable lessons from the past, offering us wisdom and guidance for our present circumstances. So ang Biblia source siya sa instruction. Kung unsay nahitabo kaniadto sa past, ato siyang makuhaan og kaalam no, sa ilang kasinatian. It's wise to learn from your mistakes, but it's wiser to learn from the mistakes of others. Kay naamay gyud mga panghitabo sa unas Bible nga sayop gyud, di gyud maayong usbon. Pero kay lagi ang tao mutuman man gyud lagi siyang kagustuhan sa mutag layo sa Ginoo, munang mahitabo ra gyud ang di mga maayong butang. So ang wisdom ug guidance gina-offer gyud sa Bible. God gives us instruction to live well our life para makinabuhi natong kinabuhi nga sakto. Secondly, the Bible gives us endurance. We are strengthened to endure trials and challenges knowing that God is faithful. Ang atong paglahutay sa kinabuhi, usa ni ana nga rason nganong malipayon tang molahutay is galig-on kanato ang word sa Ginoo. Galig-on kanato ang mga pagtulun-an ni Kristo. Imagine ra gyud nato wala pa ning mga pagdasig gikan sa Bible, maglisod kita sa atong kinabuhing Kristohanon or sa atong kinabuhi lang, no? Bisag dili ka Christian but dili gyud gasunod sa pulong sa Ginoo, but if in the context na kas Pilipinas karon, bunga ni sa Kristohanong pagtulunan nga anong pwede ra kang maglakaw dis dalan nga walay mukalit og pasakit nimo, dili gubot ang atong community, dili samo kayo ang atong palibot. That's because kada usa naanay panghuna-huna kung unsay maayo, and labi na gyud na ay mga Kristohanon nga mga pastors nato, mga alagad sa Dios, mga pari, mga ministro nga wali mahitungod sa maayong binuhatan nga pagtulun-an sa usa ka Kristohanon. So we endure because we know God is faithful. Matinud-anon ang Dios bisag kita dili ta faithful usahay, but God is loving and He is faithful. Sunod atong hisgutan is hope. As we meditate on God's promises and the examples of faith recorded in scriptures, we are filled with hope for the future, confident in God's faithfulness to fulfill His word. So ang ato is that we are hopeful, no? Malaumon ta nga ang Dios mag-provide gyud sa kung unsa atong ikinahanglan. Daghang nahitabo sa scripture like the stories that we can read in the Bible. Pareha ni Moises nga nasay paglaom sa Ginoo sa dihang gitabangan siya sa Dios, siya maghihimo nga galamiton sa Ginoo for the Israelites to come out of Egypt. So kan kayo mga situations and scenarios sa Bible nga makaingon ka nga nahitabo lagi to kaniadto. So God will make a way, and iyang buhaton ang wa pa niya ang di na to makaya sa atong kinabuhi. Pero again, let's learn from it nga dili pod but sabton nga nahitabo ang situation. Like for example, si Moises gitunga niya ning dagat, no, ang Ginoo
gatungas dagat kita gaan sa instruction nga mahitabo po na karon. So it's not an assurance nga mahitabo gyud the same way nga nahitabo kaniadto sa Bible, but atong makuha ang lesson nga naay pamaagi ang Dios. Di man siguro niya tungaon ang dagat no sa atong kinabuhi, pero siguro muhatag siya mga kasulbaran sa atong problema, sa atong gipanghuna-huna, sa atong mga kalisdanan nga sama ra pod nga murag gitunga ang dagat para makaagita sa mala nga yuta, no? Sama ra gud po na sa bagyos kinabuhi o no sa kinabuhi nga mutabang ang Dios kanato nga bisan pa man na ay mga pagsulay, we can be hopeful diha sa iya. And the Bible is a source of hope, no? Muna kani that sustains us through difficult times and gives us confidence in God's promises for the future. So, nindot kayo nga, yes, in the past, makatuntag ko sa nahitabo sa mga katauhan sa Bible. But, in the present, no, kinahanglan nga makatunta. We learn from the past, live in the present, and hope for the best in the future. We live in the past. It's not we live in the past. We learn from the past. Dili ta magkinabuhi sa past nato. We learn from the past. We live in the present for God's promise, for God's provision, and we hope for the future nga mabalik sa Ginoong Hesus, makiuban ka nato. How has the hope found in Scripture sustained you during challenging times? Sa kapangutanan ni kalang ka nato. If namoy ka answer, please do comment below. Kung naay panahon nga nadasig mo sa pulong sa Ginoo, how did God strengthen you? Yun sa kaniya pagligon. And how can you share that hope with others? And so, ano mo na pag-share nga hope sa ubang katauhan? Nindot kayo nga kita nga mga giligon. Ay mga Christian ani nga maglantaw karon nga kamo nga giligon sa Dios. Kita nga giligon sa Dios. That's not because ligon ta, but it's God's strength nga nagligon ka nato. That we can also give hope sa uban nga hopeless. Okay? So how can you share that to others? Because in a world nga this kalibutan daghang mga tawo nga walay paglaom. Pero salamat sa Ginoo nga naa ka gi katuna nimong pulong sa Ginoo so that you can be a blessing and a hope for others. So this is our prayer point for today. Heavenly Father, thank you for the hope we find in your word. Salamat sa imong paglaom nga nasa pulong nimo Dios. May it strengthen us to endure and inspire us to share that hope with others who are in need. And ligunon minimo Ginoo nga ma-share namo po ni uban ang hope nga among nadawat. So mo kana ang atong devotional time, devotional hour for today. So thank you for your time sa atong devotional series. So day 4 magkita-kita gyapon ta ugma sa atong pagpamalandong sa word sa Ginoo. God bless you. God bless you. Be hopeful diha sa Ginoo.